Okay, this Okay, this morning, morning, we will we will continue our continue our discussion discussion regarding our regarding lesson a lesson plan. plan. I hope I hope matapos natin matapos to natin to today, today, ha? ha? And of And of course, course, ano na rin ano po, na rin po, ito na rin ito na po rin po yung yung um, habang habang dinidiscuss po ang dinidiscuss po ang lesson lesson plan, plan, so meron na po tayong recitation na ongoing. ongoing. So whether you like it or not, pag tinawag po kayo, dapat sumagot kayo para magkaroon kayo ng points or you may steal the question. Okay po ba tayo doon? Ayos po ba? Okay, very good. So now, we already tackled the four A's regarding sa 9 A's ng lesson plan, right? So today, a little bit review for the 4A. So we have the first one is administration and housekeeping, right? So what do we mean again by housekeeping or administration? Yan naman. Go Go ahead, Yana. Yana. Ito po yung classroom rules po natin. Yung housekeeping kung malinis pa before we start the class, kung nakaayos yung mga chair po Okay, thank you so much. Now, how about activating? What do we mean by activating? Punta po. Go ahead, Bunda. Yung activating naman po, yun yung nag-remind ng yung assignment na po or maybe activities na dapat sa structure. Dito din po nagpapapalit ng motivation. Okay, very good. So, dito nakapaloob ang mga motivation. When we talk about din po sa administration and housekeeping, dito po ang classroom management. So, dito po i-impose ang rules and regulations. At the same time, ano ang mangyayari all throughout the class. When we talk about activating, dito naman po ang motivation. When we say activating, it is to activate their knowledge, to activate their brain. Diba? Pag sa isang machine, di ba minsan pinapainit muna bago pinapandar like sasakyan, motor, di ba? Hindi naman kagad na pag-andar dire-diretso, tama mali. Sino dito yung may motor na pag-andar diretso alis? Wala. So natural, masisira yun. Alright. Now let's talk about acquiring. What do we mean by acquiring? Garing, ma'am. Go ahead. Yung acquiring po, ma'am, ito na po yung mga matutunan na kailangan po na ma-acquire po ng mga estudyante sa itatakal mo kung topic po or sa lesson plan. Okay. So when we talk about acquiring, very good, Corinne. So when we talk about acquiring, it is to introduce the learning target. So by acquiring dito po din po papasok yung definition, yung discussion proper ninyo, yung key and keywords and concept, and the other na mga kagaya ng conversations, presentations, dito po ipapasok kay acquiring. How about applying? Ma'am. Ano po? Sino po? Final, ma'am. Go ahead, Hainal. Final. Go ahead. Applying, ma'am. Ito na yung... Applying, ma'am. Ito na yung gagawa yung estudyante na apply niya na yung mga natutunan niya. Okay, very good. So dito na po ina-apply Affected domain na siya, ma'am. Okay, sorry to interrupt, Hainal. Go ahead ulit. Ulitin mo, please. Hainal, ulitin mo, please. Nag-interrupt ako kasi. Dito na ina-apply yung mga natutunan ng mga estudyante, ma'am. Okay, ano pa po? About of affected domain.
Okay, very good. So, dito po, Okay, ma'am. thank you. Sa applying, ma'am, ito na yung mga na-apply na nalalaman ng mga bata o estudyante. Okay, thank you so much, Hainal. So, sa apply, okay po. So, sa apply naman po, siya po yung performance ng mga bata. Ano ang natutunan at naiintindihan ng bata. So, did you know class that in applying po, this is the depth of the knowledge. When we talk about depth, kalaliman na naiintindihan o na-acquire ng bata na naiintindihan yung lesson mo. It's because they already applied it. Naiintindihan po? Am I clear? Okay, perfect. Now, let's move on to adapting for disabilities. What do you mean by adapting for disabilities? Sino po ang makapag-explain ng pakpak? When we talk about pakpak, yung sagot, asyak talaga sa sagot. Ano po? Adapting for disabilities. Walang mag-try? Yan naman. Ma'am Yana, mamaya tatawagin pag wala nang ibang choice. What I mean is, may points ka na kasi 5 points every sagot. Walang... Sige, go ahead. So, presensya. For me po, ma'am, ito yung mga ina-adapt po ng mga students po na may mga disabilities. Kasi po, ma'am, minsan po diba, pagdating sa, may mga special children po na pumapasok din po sa normal school. May mga katulad po namin. So, kumbaga, i-adapt po ng mga teacher yun, ng mga may mga disabilities para hindi din po sila ma-left behind. Kumbaga, bibigyan din po sila ng normal learning. Okay. Yan po, ma'am. Okay. So, yun ang sagot ni Ma'am sa presensya. So, wala nang ibang sasagot. What do we mean by adapting for disabilities? Ma'am, wala mag-try po. Bara, ma'am. Waring tapos ka na. Iba naman. Hindi ko nga nasagot si Ma'am Yana. Sige, go ahead sa Sunday. Ma'am, para sa akin, ma'am, yung sa adapting disabilities, parang dalawa po yung pagkakaintindi ko, ma'am, kasi adapting disabilities, kumbaga ma'am, kung tinutukoy natin si estudyante is kumbaga yung mga weakness nila is ginigay nila para maging learning, ma'am. Yun yung pagkakaintindi ko pagka-student, ma'am. Tapos pagka teacher naman po, ma'am, adapting disabilities, ito po yung kumbaga transparency nila sa estudyante nila lahat. Kasi for example, ma'am, tulad dito sa amin, lahat kami dito is normal, ma'am, di ba? Pagkakala natin normal estudyante kayo, pero hindi natin alam na yung iba sa atin is, halimbawa, may iba silang problem sa physical nila or ganun, ma'am. Parang po, ma'am, kumbaga, si teacher is kailangan yung maging transparent lang po sa lahat para, po, ma'am, wala pang nalilip din. Ganun po. Bara po. Okay, go ahead, Mara. Yes, ma'am. Feeling ko po dito, ma'am, sa adapting for disabilities, ito po rin para sa mga novice learner or sa mga slow learners. Kung hindi po sila nakasunod sa instruction or ng methods ng teacher po, pwede po ditong mag-adjust yung teacher po para sa kanilang learning, So, no one can left behind po sa lesson po. Okay, very good. So that is ipapahulaan ko sana sa inyo eh. So that would be the novice learners. Sila po yung to adapt or adapting for disabilities. Sila hindi po, when we talk about disabilities dito, hindi po ibig sabihin yan is disabled sila or may sakit. Ibig lang sabihin dito na sila po yung nangangailangan ng mas more on attention regarding po sa topic. Kasi sabi ko pa ulit, hindi naman po lahat nakakaintindi agad ng diniscuss ninyo. So of course, by this, sino ang present? Sino ang present dito? Novice learners po.
Aside kay novice learner, sino po ang present ulit? Sigurado kay si novice lang? Expert learners po. Si expert learners? Sino ang present palagi? Teacher, expert learners po. Sino ang present? Si metacognition. Siya po yung present palagi pagdating kay novice learner. Bakit po kaya? Bakit siya naging present dito, ma'am? Of course, in adapting abilities, what you should make to the lesson or to the discussion to accommodate other students with a very, very low IQ or very slow na pagkuha ng knowledge. Okay? So, ano yung learning target na ma-adjust? Baka sobrang hinalingan mo na nakangayong ibang bata at ang nag-i-enjoy ay expert learners. Okay? So, by this, you should be adjusted your learning target. So, sino ba talaga ang target po dito? Expert lang ba? Novice lang ba? Or both of them is my target? Kayo po as a teacher. Sino po talaga ang target ninyo? As a future educators. Ano po? Both, ma'am. Both, of course, both. So, in order na yung mga novice learners na nakangangalang, of course, you have to adjust your learning target and your objective as well. And of course, by adjusting those things, you have to adjust your topic, how you imply or how you teach or discuss the certain topic. Okay? So, sino ang present? Always metacognition because you are planning and then you monitor and then you assess the certain topic or the certain na iyong pagtuturo. Okay po ba tayo? So of course, by adjusting this one, it is to reduce or to simplify your learning activities. Kasi dito, among on the four, sa nakikita nyo sa screen, sino ang pinaka-critical? Sino dito ang pinaka-critical bago tayo pumunta kay adapting for disabilities? Sino po? Sa apat na yan, administration, activating, acquiring, and applying. Sino po ang pinaka-critical dyan? Acquiring, ma'am. Acquiring? Sino po ang may sagot? Applying thing. Applying. Because sabi ko kanina, this is the depth of the knowledge. Because they already apply. Ano yung mga sinasabi mo? Ano yung learning nila? They already apply. And by apply, sila na po yun. Hindi ka na po tutulong doon. You have to facilitate na lang po. Kaya si apply ang pinaka-critical. Now, kung dito sa apply ay hindi nila nagawa, do you think na-accommodate mo ito si adapting for disabilities for novice learners? Yes or no? No, ma'am. No. So, your lesson plan, your perfect 9A lesson plan is already a failure. Diba? Nagigets na po bakit ko po in-introduce si 9A's na lesson plan? Sino-sino itong mga A na ito? Kasi pag may isa ka dyan na lumagpak ka at may isa ka dyan na hindi mo nalagay sa lesson plan mo, hindi yan 9A's. Hindi yan considered as perfect 9A's lesson plan. And of course, ang lesson plan mismo mali na yung isa mali lahat na yan. Nagkakaintindihan po tayo? Yes po. Okay. So, naiintindihan nito si adapting for disabilities? Yes or no? So, saang part siya ng lesson plan sa tingin ninyo, class? Saang part? Magbibigay ako ng 100 na load kung sino ang identify saan siya sa lesson plan. Anong part siya? Is it the motivation? Is it the objective mismo? Is it the procedure? Is it the skills number 1 or skills number 2? Generalization or abstraction? Saan po siya?
Objectives, ma'am. Objective, sure na kayo? Generalization. Yes, sino yun? Sino yung sumagot ng generalization? Sino? Musa, ma'am. Nahanap po. Okay, Musa. Very good. So, siya po yung generalization sa part na, mamaya chat mo sa akin yung number mo. Siya po ang part, yung adapting for disability, part niya yan yung generalization. Tuturuan ko kayo paano siya naging part. Mamaya, later on sa after natin ng 9H na lesson plan. Okay? So, wala na tanong dito kay adapting for disabilities. Class? Wala na po, ma'am. Sure ha? Sure? May nakapag-discuss na ba sa inyo ng ganito sa lesson planning? Wala rin po, ma'am. Patay tayo dyan. Okay. Sige, anyway, I'm here to help you. So, I'm here to help you. Now, let's move on to advanced learners. Sa advanced learners naman po, sino naman po ito? Expert learners po. Very good. The expert learners. Sila po ang expert learners. And by expert learners or by advanced learners, ano yung naiintindihan natin dito? Who can explain? Class. Ano yung ano natin? Ma'am, galing po. Wari na, meron ka ng points. Ma'am, L'Oreal, ma'am. Sino? Noriel, go ahead. Dito po sa number 6, advanced learners. Kasi po, di ba, meron tayong adapting for disabilities, which is for the novice learners. Dapat po, syempre, yung lesson plan natin, hindi lang siya nakafocus doon. Parang it should be balanced din po. Kasi, di ba, in a classroom, everyone is a unique individual po. So, hindi naman lahat, or hindi natin maiiwasan talaga na merong novice learners and expert learners. So, of course, dapat yung ipiprepare natin is hindi rin para dun lang sa easy level lang or yung novice learners lang yung makakagets. Also, syempre, dapat meron din po para sa mga expert learners. Okay, very good. So by this, advancing learners pala to, sorry ha. Advancing learners, ito po yung target na ito ay ang expert learners. Because some of the students are not properly challenged of the other learners or the activities. Okay? So kailangan meron ka mga extension na activities just for the expert learners. Okay po ba tayo doon? So, according to my research, in advancing the learners, there is web depth of knowledge. So, when we talk about this, web na knowledge, ano yun? Kalimutan ko tuloy. Web depth of knowledge. Papakita ko po sa inyo ha. Ito po yung mga knowledge ng mga expert. Wait lang class ha. Para mapakita ko sa inyo ng booster. Send ko sa inyong sa inyong na-send ko sa inyong GC. Let's see. Ano itong sinasabi ni Mama Kasaet na web depth of knowledge. Para lang ito po sa I mean, para naman po ito sa lahat. But it is more on focused on the expert. Sige, tingnan natin. As you can see, this is the web WEBB, web depth of knowledge. So we have the level 1, as you can see on the screen, ladies and gentlemen. We have the level 1, which is the recall.
Diba? Do you still remember saan sa lesson plan si recall? Si review, tama? Tama po ba ako? Yes, ma'am. Yes, Si review and of course yung mga discussion na merong i-review. Alright? So this is the basic recall of information, facts, definition, terms, or procedures. So again, this is part of the required students to follow a formula or recipe. So the key words under level 1, identify, recall, use, and measure. Okay? So do not worry, nasa GCD na rin po yan, pwede niyo po yung basis. Pero hindi ko po ito ilalabas sa exam haba kasi talaga ang finals natin ngayon. So next, level 2, we have the skills and the concept. Okay? So this is to complete multiple steps in order to find a solution. So it is to reward the students to make informed decision about problem solving and procedures. So the key words here are classify, organize, estimate, collect, and display data. So dito pa lang po sa level 1 and sa level 2. Saan po dito, hanggang saan po dito si novice learners? Hanggang saan po kaya si novice? Okay, let's find out later on. So we have the level 3, the strategic thinking. So this one is under the reasoning, the planning, using evidence, or higher level of thinking. So this one is to require students to draw conclusion from the observations. So of course, the keywords here are to justify, explain, and draw conclusion. Alright? So we have the level 4, the extended thinking. Ito na rin po yung tinakal natin kanina na advancing the learners. So another po ito na activity because it is already extension. So it is the complex reasoning, developing or thinking over a period of time. And of course, it requires students to design and conduct an experiment. The keywords here is to relate and make connections. So ang level 4 is much more on siya sa subject na science, mathematics, and English. Alright? So yan yung mga subject na nasa level 1, 2, 3, and 4. And of course, level 4. Okay, now my question is, hanggang saan na level lang po si novice? Level 2 po, ma'am. Level 2, correct. And how about the expert? Level 4, ma'am. Level 4, correct. Level 4. So hanggang level 4 po si expert si learners. Di ba expert learners, di ba kahit sa mga elementary, meron talagang mga bata na they conduct an experiment. They conduct in order to make connections, in order to relate. So they conduct the design and they conduct the research. Tama po ako mali. Kahit sa elementary, di ba nangyayari na ito? Tama po. May na-encounter na po kayo during the elementary ninyo na ganito yung mga classmates ninyo. Yung sobra-sobra yung brain. Sobra-sobra yung utak. Yung sobra-sobra na utak pa naman guys. Lumalabas pa naman sa mata yan. Nagiging muta. Okay. So as you can see, has screen ending level 1, 2, and 3, and 4. So that is the advancing the learners. And saan po kaya siya nabibilong na lesson plan? Sige po. Wala? Walang sasagot? 20 points. For 20 points po. Class! Walang magto 20 points? Sigurado? We are on 20. Ha? Try po po, ma'am. Objectives, ma'am. Sino po ang mag-try? Evaluation po. Evaluation? Sino po ang may idea?
Sino pa bang may idea? Go ahead, Yana. Yana, sige. Yana. Ma'am, try ko lang. Go ahead. Reflection. Sige, try natin. How about Tan? Hindi ko naririnig si Tan ngayon. Busy yata. Tulog po si Tan ba? Ma'am, Yes. Saan part ng lesson plan si Advancing Learners? ma'am, dito pa ako nakikinig lang. Saan tingin mo sa lesson plan? Part of the lesson Sa plan? generalization yata. Generalization yata. So, hindi po. Wala po sa reflection, wala po sa generalization, and wala po siya sa evaluation. Ilupre. 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 Tulog to si Ilupre. Okay, anyway. Okay, anyway. Wala na? Sirit Wala na? na? Sirit na? Mamakasahit, sirit na? Mamakasahit, sirit na? Suko na? Suko na? Jelly. Jelly Jelly. Erica. Go ahead. Jelly Erica, go ahead. Okay, go ahead, Guarin. Sige, Guarin. Okay, go ahead, Guarin. Sige, Guarin. Ano ma'am? Procedure ba ma'am? Procedure? Procedure? So, wala So, na, arat na. Wala na, arat na. Okay na siguro yan. Okay na siguro Oh, yun. Fatima. Go. Oh, Fatima, Sirit go. Developing mastery po. Developing mastery. Sigurado na to? Ano sa presensya? Motivation po. Motivation. Ay, pinakamababa yun ano. Siya ay Sirit na pa. Objectives, ma'am. Sulat Sulat ko ko na po. Siya ay nasa abstraction. Abstraction. Nawala Wala na. Sa abstract po siya. Okay? So, do you still remember your lesson plan? We have the generalization and abstract. Tama, mali. Do you still remember the abstract sa generalization? Hala, walang nagturo sa kanila ng abstract sa lesson plan. Always remember, guys, na si abstract at saka si generalization and abstract, di ba merong nakalagay sa lesson plan, magdagdag ako ng ano para maging silbing board natin. Okay, kunyari ito yung lesson plan. We will have the table para kunyari lesson plan talaga siya, and then shaking. Plain white lang tayo. Okay. So, ganito kinig. Diba, we have the general, ano ba ito? Ay, nako. Ayoko ng color blue. Paano tumano? Ayun. Kasi pag blue, walang ano yan formal eh. Yun. Tapos ayun din naman yung ano. Kainis. Wag na lang. Magkuha na lang ta. Kunyari, ito na lang yung sige, blue na lang natin. Gigigil ako dito eh. Ha? Okay. Generalization dash slash abstraction. Okay. Di ba may ganyan tayo sa lesson plan? Part ano yata siya letter? Wait lang. Okay. So, it is letter H.
Letter H, dapat hindi siya capital. H, making generalization and abstraction of the lesson. So, ganun po siya sa ating lesson plan. Letter H po siya. Meron kayong ganito dati? Meron kayong ganito dati? Class. Sagutin niyo ka. Ayun. SE. SE trivia. Wala po, ma'am, talaga. Atut. Gusto ko magmura pero bawal. Wala po. Sino? Wala rin ganito? Making generalization and abstraction of the lesson. Diba part yan ng lesson plan? Diba dito sa taas yung teacher's activity, and the student's activity. Tama. Then next part is after finding practical application of concept and skills in daily living, then we have the making generalization and abstraction of the lesson. Dito po yan papasok. So dati, i-ano ko lang ha, dati, ang sabi ng mga estudyante, ma'am, you have kasi natakan ko na to sa kabilang section. Hindi sa SE3A ha. Wala pa kami sa SE3A. Basta isang section pa kasi 5 kayong faculty ko. So, sabi niya, ma'am, ang sabi po kasi sa amin ni ma'am, hindi ko na lang pangalanan, ni ma'am, dapat you have to choose lang daw po if generalization ang gagawin namin or abstraction. Sabi ko, hindi pwedeng mangyari yun. Sabi ko, so anong pinili ninyo? Generalization, ma'am. Kasi yun ang madali. Hindi kami marunong mag-abstraction. Sabi ko, patay tayo dyan. Sabi ko, dito tayo mamamatay. Okay, madali lang yan. Tuturuan ko kayo yan after natin ma-discuss yung lahat ng 9As. Tuturuan ko kayo every step by step. So, gagawa ko ng on-the-spot na lesson plan para makita ninyo kung paano gagawin ang lesson plan. So, hindi po sa letter H, sa part ng letter H, making generalization and abstraction of the lesson, hindi po ikaw mamimili kung generalization and abstraction. Kasi if pinili mo si generalization, sino lang ang ma-accommodate mo? Sige daw po. Novice learner, ma'am. Novice lang. Walang hindi ma-accommodate si expert. Kasi hindi mo ginawa si abstraction. Si abstraction is intended for the expert learners and that is the advancing learners. Siya po ang nagsisilbing extension ng activity. Okay po ba tayo doon? Nagigets na po? Class! Yes, ma'am. Tumatas ang notes. Yes, ma'am. Okay, very good. If okay tayo dito, so do not worry. Mag-on the spot ako magawa ng lesson plan. Charot! Sige. Okay lang yan. Kaya ko yan. Sige. Okay. Now let's proceed, Kai. Ginawa na natin blackboard ito, diba? So, proceed tayo kahit check na to. Dapat i-read ko to kasi chinecheck ko yan. Let's proceed kay assessing. Okay, who can explain assessing? Jainal, ma'am. Blanca, ma'am. Blanca po. Go ahead, Blanca. Yung sa assessing po, ma'am, ito na po yung parang ina-evaluate na po ng teacher. If may na-acquire yung student na, ito na po yung ini-evaluate na ng teacher yung student if may natutunan siya doon sa certain subject or topic po na tinuro ng isang teacher po. Okay, very good. So, ito si assessing is to evaluate or to assess the understanding of every learners. So, every learners kasama na po doon si novice, kasama doon si expert. Alright? Then we have the anticipating.
Ano kaya yung anticipating? Okay na tayo. Ay, mali pala spelling ko dito. Sorry ah. So, okay na tayo dito sa assessing. May question pa ba? So, alam naman natin siguro na kagad sino si assessment. Diba? Siya si quiz. Now, ito pala ang tanong ko. Sa assessment po ba natin sa lesson plan? Ano po bang klaseng assessment ang gagawin natin? We have three, right? We have three kinds of assessment. Tama, mali. Yes, ma'am. We have the formative, summative, and ano po? Ano po? We have the formative, summative, ano po ang sa dalawa doon? Si assessment. Hello. Yes, ma'am. Meron tatlo, ma'am. Ano yun? Wala na, ma'am. Hindi ko na alam. Absent ako ng time na yun. Okay. So, sa lesson planning, of course, in every lesson po, never po naging quiz ang essay. Kasi that is, ano po? Formative o summative? Okay, search sa Google. Formative, ma'am. Formative siya, no? Sure? So, ang gagawin natin sa assessment, ano ba talaga? Formative was, ano? So, we have lost. Ano na nangyari? Formative, summative. Ha? Summative po. Summative ang ano po? Yung essay po. Ang essay, ma'am. Okay. We have this one, formative versus summative. This formative po is to help students to learn and practice. Dito po papasok si when, why, and how. And then we have the summative. This is to assess students' performance. This is the question is when, why, and how pa rin po. Send ko sa inyo ha. Send natin sa GC. Okay. Sige. Okay. Kita niyo sa GC. Now, saan po dapat ang gagamitin natin? Is it formative or summative? Nakikita naman natin yun, di ba? Tingnan natin sabay-sabay. Ay, sorry. How about that? Kita niyo na, diba? Sa screen. Yun. So, we have formative and summative. Pareho lang mga question niya. Pero yung mga questions din magkaiba yung meaning niya kay formative and summative. This when is throughout the course versus when ng summative at the end of instructional period. Formative naman po, why identify gaps and improve learning. While summative, we have why collect evidence of students' knowledge, skills, or proficiency. We have the formative how. It is via approaches that support specific student needs. While the summative of how, it is the via exit learning products or accumulative assessment. So which is which? Is it formative or summative? Summative po. Very good. It should be summative. Okay, summative na assessment. Now, okay na po ba tayo doon? Nagulat kayo, ba't natin tinalakay yung dalawang assessment na yun? Actually, it's three. Inano ko lang si summative and si formative kasi siya ang mas halos magkakambal. Okay? So what? Do you have any questions bago kayo bibitawan dito sa assessment or assessing? None?
I think silence means yes. Wala na po, ma'am. Okay, dalawa lang yata yung klase ngayon na tao. It's either hindi sumagot kasi gutom or hindi sumagot kasi walang naintindihan. So, saan po kayo doon? Gutom, ma'am. Okay, ako din po. Nagutom din po ako. So, actually, wala akong halos kain kahapon. Ang kinain ko lang 2 pandesal at nakatatlong tasang kape ako. Tapos yun na yung kain ko buong araw. Tapos ngayon, wala pa akong kain. Gutom ako, pero wala pa rin akong ganang kumain. Sana nga mapayat na ako, di ba? So, let's talk about anticipating. Okay. Sino po ang makapagbigay? Kahit a little brief lang ng anticipating. Try lang po. Go ahead. Tan? Si Tan ito? Ano? Go ahead. Yung anticipating po, ma'am, dito po yung teacher parang nagbibigay na siya ng mga hints or clues, which is yung student, magkakaroon sila ng predictions or ng tawag doon ng idea, which they will be able to predict the next topic for tomorrow or for the next discussion po. Parang may anticipation na po. Okay, very good. So, tama po yun. So, it is preparing. Okay? This one is to prepare. Ano prepare? Ano po yung mga next discussion? Or ano yung mga future na lesson? Not only this anticipating is not only for the student, but also for the instructor or for the teacher as well. Okay? To prepare for the next lesson. Okay. Ganun lang kasi si anticipating. Kasi parang ano to eh. Si 9 is kasi is parang ganito siyang nangyayari. Insert tayo ng shapes. So, ganito yung nangyayari niya. Ganon. Then, lalakihan natin. Ganon siya, paakyat. And then, pagdating naman po, diba, pagdating after that, bababa naman po siya. Napansin niyo si 9 is ganun ang format niya. This one is from housekeeping, administration and housekeeping, then to followed by activating, to followed by acquiring and applying. Dito sa tuktok si applying. And then pababa ulit, adapting disabilities, then adapting the learners or the learners advance. And then we have the anticipating, assessing, and then anticipating, and then additional time. So yan na po ang pinaka-last, si additional time. Ano itong additional time na ito? Who can give me an example of what is, the meaning of additional time? Wala? Ma'am, try. Sino to? Sino po? Ito? Go ahead, Mara. Go. Yes po. Dito ma'am sa additional time, dito po yung mga questions, yung mga clarifications po ng students, as well as po yung mga assignment po and mga other activities po na iano po ng teachers na ibibigay niya po. Okay, very good. And what part of the lesson plan is this? Additional time. Tingnan ninyo sa screen. Extension na siya kagad ng activities. Ano na siya dito? It is the assignment. Okay, or assignments ng mga bata. Alright, so ito po si additional time. Kasi diba sometimes, kagaya yan, mahilig kayong maglagay ng at the end of the 45 minutes discussion, at the end of the 50 minutes discussion. So what if natapos na yung discussion ninyo ng 40 minutes, where is your 10 minutes? So doon pa lang malalaman na kagad kurakot kayo na teacher kay wala na yung 10 minutes ninyo.
Hindi naman kayo. So, huwag kayo nag-discuss ako dito. So, doon kasi pagdating kasi sa sa DepEd, no? DepEd ang sinasabi ko dito, DepEd. Pag nawala yung 10 minutes, it is considered po as corruption because you are corrupting the 10 minutes time of the student kasi nilagay mo dun sa inyong lesson plan na at the end of the 50 minutes discussion, then what about it? 40 lang po ikaw nag-discuss. Where is your 10 minutes? So, dito papasok si additional time. If you have another na mga activities or another na mga sasabihin niyo na tipong do you have any questions, clarifications, and none, ma'am. Okay, if none, so what is again a noun? What is again pronoun? So what again ganito ganyan? So tatanungin niyo ulit sila para ma-refresh ulit sila sa inyong discussion. And of course, you will provide your extension of activities, which is the assignment. Extension, when we talk about extension of activities, dadalhin nila yun sa bahay. Okay po ba tayo doon? Yes po. Okay. So, very good. So, okay na tayo dito sa what is a 9A's lesson plan. Ito na yun. Okay? Happy? What have you learned po? What have you learned? Kung ano yung mga dapat na nilalaman din ng lesson plan namin, ma'am. Okay, very good. Yung 9-8 yung guide po namin. Okay. So, okay, sige. How about the others po? How about the others po? Wala na? Okay na. So, before tayo, we still have 10 minutes and kakasabi ko lang kasi na sana yung 10 minutes ba? Baka sabihin niyo si Momo nagkurakot ng oras kasi may 10 minutes pa eh. Discuss tayo ng parts of lesson plan or gusto niyo mag-lunch na po? Ano pa gusto niyo? Noriel, gutom ka na. Lunch mo na, ma'am. Okay. Sige. Next meeting po, saglit na lang po talaga to. Then we will have naman po ng makeup class, diba? So, next week, we will tackle the parts of the lesson plan and then gagawa tayo ng on-the-spot na lesson plan. Of course, ipe-present ko yun sa inyo. So, ano yung on-the-spot, ma'am? Gawa na po. Hindi nga, gagawa nga ako sa harap ninyo. Para ma-explain ko talaga ang every part ng lesson plan. Alright? So, I won't hold you too long, guys. Kasi gutom na lahat. Ako din. Sinunod nanginginig na yan. Nagkaligid na yan sa gutom. So, I won't hold you. So, if you do not have any questions, clarifications, and violent reactions, let's call it a day. I hope you stay well and stay safe, everyone. Happy lunch po para sa lahat. Take good care of yourself po. Please drink vitamin C. Mahirap pagkasakit. Alright, I'll see you next week po. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you po. Kain tayo? Ay, i-ano ko muna.